Kaarawan iyon ng asawa ko. Sa kabila nito, nagawa niya pa akong i-lock sa labas ng bahay sa gitna ng malakas na bagyo. Ito ay dahil lang sa pinalayas ko ang kanyang kabit. Ang kabit na nagpakita sa sarili kong pamamahay para makipagsaya sa amin. Habang nanginginig ako sa lamig sa ilalim ng ulan, pinanood ko sila mula sa bintana habang nagtatawanan, kumakain, at nagbubukas ng mga regalo na parang walang mali. Isang oras ang lumipas. Isang marangyang itim na kotse ang huminto sa harap ng bahay. Natigilan ako. Ito ang lola ko mula sa probinsya. Ang lola na akala ko'y isang simpleng magsasaka lamang. Ngunit sa katotohanan, siya pala ay isang multimilyonarya. Nang makita niya akong basang-basa hanggang buto, tiningnan niya ako. Tiningnan ang bahay. At bumigkas ng dalawang salita. Gibain yan. Ang sumunod na nangyari ay ginawang simula ng kanyang tuluyang pagbagsak ang birthday party ng asawa ko. Ngunit bago ko ikwento ang lahat mula sa simula, sabihin mo sa akin sa mga komento kung saang lungsod o probinsya mo pinapanood ang kwentong ito. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para patuloy akong makapagbahagi ng mas matitinding kwento. Puno ng buhay ang bahay ng gabing iyon. Ang malaking chandelier na kristal sa gitna ng aming bulwagan ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa lahat. Sumasalamin ito sa mga pader na pinalamutyan ng mga bulaklak at lobo. May musikang tumutugtog sa paligid. Halos hindi marinig sa ilalim ng ingay ng mga usapan. At malalakas na tawanan ng mga bisita. Kaarawan iyon ni Marco, ang aking asawa. At ako'y walang tigil sa pagtatrabaho mula pa pagsikat ng araw. Para siguraduhing magiging perpekto ang lahat. Sinuri ko ang catering. Tinama ang mga dekorador. Binilang ang mga kubyertos. Inayos ang mga palamuti sa mesa. At personal ko pang pinlansa ang suit ni Marco. Nangangalay na ang aking mga binti at likod. Ngunit ang tanging gusto ko ay makita siyang masaya. At ipagmalaki ang kanyang handaan. Iniisip ko na baka ngayong gabi, maaalala niyang asawa niya pa rin ako. Habang bitbit ko ang isang tray ng mga inumin, tumayo ako sa isang sulok at pinagmasdan siya. Si Marco ay pinalilibutan ng mga kasamahan at mga business partner. Tumatawa ng malakas. Kumukumpas na parang siya ang may-ari ng mundo. Mukha siyang matikas sa kanyang mamahaling suit. Ang designer na relo ay kumikinang sa kanyang pulso. Isang baso ng alak sa kanyang kamay. Subalit, may isang bagay na tumusok sa aking puso. Sa kahit anong pagkakataon, hindi niya ako ipinakilala bilang kanyang asawa. Dumaan ako sa gitna ng mga bisita na may hawak na tray, na parang isa lang sa mga serbidora. Nang lumapit ako para alukin siya ng isang basong tubig, bahagya lang siyang tumango bilang pasasalamat. Nang hindi man lang tumitingin sa aking mga mata. Ang lalaking iyon, na pinagbigyan ko ng lahat, ay tila hindi man lang ako nakilala bilang may bahay. Para sa karamihan ng mga naroroon, ako'y bahagi lamang ng mga katulong. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na nag-o-overreact lang ako. Naabala lang siya sa pag-aasikaso sa kanyang mahahalagang koneksyon. Umiti ako sa abot ng aking makakaya sa mga asawa ng kanyang mga kasosyo. Natiningnan ako mula ulo hanggang paa na maihalong paghamak. Nang makita nila ang simpleng sapatos ko, ang aking disenteng bestida, at ang aking maayos na pagkakatali ng hijab. Habang sila ay nagpapasiklaban sa mga designer gown, matataas na takong, at maingay na alahas. Suot ko ang pinakamaganda kong damit. Isang bagay na simple.
Dahil hindi ako binibigyan ni Marco ng sapat na pera para sa personal na gastos. Sabi niya, para daw matuto akong magtipid. Sa loob-loob ko, nag-aapoy ang aking dangal. Ngunit nilunok ko ang lahat. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na gabi ito ni Marco at hindi ko dapat sirain. Bigla, ang mga tingin ng mga bisita ay nagsimulang mapunta sa may pasukan. Ang mga usapan ay unti-unting humina. Napalitan ng mga bulungan ng paghanga. Lumingon ako at nakita ko ang isang babaeng pumasok, na parang kalalabas lang mula sa isang red carpet. Si Isabel iyon. Suot niya ang isang masikip na kumikinang na party dress na yumayakap sa bawat kurba ng kanyang katawan. Ang kanyang makeup ay perpekto. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa malalambot na alon na bumabagsak sa kanyang mga balikat. Naglakad siya na may kumpiyansang pumuno sa silid, na parang alam niyang lahat ng mata ay sa kanya nakatuon. Ngunit ang talagang sumakit sa akin ay ang pagtingin kay Marco sa sandaling iyon. Nang makita niya si Isabel, nagningning ang kanyang mukha. Higit pa kaysa noong nakita niya ako kaninang umaga. Iniwan ni Marco ang kanyang pakikipag-usap sa mga kasosyo sa gitna ng pangungusap. At naglakad patungo sa kanya ng mabilis. Nakangiti mula tainga hanggang tainga. Isabel. Anong sorpresa? Sabi niya na maihalos parang batang tuwa. Kumapit si Isabel sa kanyang braso. Idinikit ang katawan sa kanya. Nang walang bahid ng hiya sa harap ng lahat. Walang sinuman ang tila na eskandalo na niyayakap niya ang isang may asawang lalaki ng ganoon. Lalo na ang may-ari ng bahay. Nakatayo akong parang napako sa kinatatayuan ko. Nanginginig ang tray sa aking mga kamay. Naramdaman kong nanlamig ang aking dugo. Na parang hindi pa sapat. Lumitaw si Doña Esmeralda. Ang aking biyenan. Lagi siyang naging mahirap sa akin. Mapanuri. Wala siyang naging mabuting salita para sa akin. Ngunit nang makita niya si Isabel, nagbago siya. Niyakap niya ito na parang anak na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Pinuno niya ito ng mga halik at ngiti. Aba! Tingnan mo kung sino ang narito. Bulalas ni Doña Esmeralda. Halos kumakanta. Napakaganda mo. Hisha. Halika. Ipakikilala kita sa lahat. Kinuha niya si Isabel sa braso at dinala sa gitna ng sala. Ipinakilala siya sa mahahalagang bisita. Sinabi niya ang mga magagandang bagay tungkol sa kanya. Tungkol sa kanyang karera. Kanyang estilo. Kanyang di umano ay magandang pamilya. Trinato niya ito sa harap ko mismo. Na parang perpektong manugang na lagi niyang ninanais. Nakinig ako sa mga salitang iyon habang nararamdaman kong unti-unting gumuho ang aking mundo. Ako ang legal na asawa ni Marco. Ang nag-alaga kay Doña Esmeralda noong siya ay may sakit. Ang nagluluto. Naglilinis. Naglalaba at nagpaplansa. Ang nanatili sa kanyang tabi noong si Marco ay nagbibilang pa ng barya. Para pambayad sa upa ng isang maliit na kwarto. Ngunit ng gabing iyon, sa sarili kong bahay, ako ay hindi nakikita habang ang kabit ng aking asawa ay tinatratong parang reyna. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang aking puso. Naririnig ko ito sa aking mga tainga. Hinawakan ko ang tray ng napakahigpit na namuti ang aking mga buko. Kinagat ko ang aking mga labi hanggang sa halos magdugo. Sinubukan kong huminga ng malalim. Sabihin sa sarili kong may paliwanag. Na baka inimbitahan lang ni Marco si Isabel bilang kasamahan sa trabaho. Ngunit ang paraan ng pagtingin niya sa kanya. Ang paraan ng pagsandal niya sa kanyang braso.
Ang mga hagigikan na kanilang pinagsaluhan ay hindi nag-iwan ng lugar para sa pagdududa. Napagtanto ko na kung mananatili akong nakatayo ng 1 minuto pa, ay mabubuwag ako roon mismo. Kaya nang hindi gaanong pinaplano, inilapag ko ang tray sa isang malapit na mesa, na may matalas na kalabog na nagpanginig sa mga baso. At naglakad ako patungo sa kanila na bahagyang nanginginig ang aking mga binti. Humarap ako kina Marco at Isabel. Si Marco ay nakasandal sa kanya, nakikinig sa isang bagay na ibinubulong nito sa kanyang tainga. Tumatawa na parang siya ang sentro ng sansinukob. Tiningnan ko siya sa mata. Pinipigilan ang mga luha sa lahat ng aking lakas. Marco. Sabi ko. Medyo basag ngunit matatag ang aking boses. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bakit narito ang babaeng ito na kumikilos na parang siya ang may bahay? Ilang bisita ang lumingon sa amin. Nagsimulang kumalat ang katahimikan. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Marco at binigyan ako ng malamig na tingin. Alena, huwag kang magsimula. Bulong niya. Huwag kang gumawa ng eksena sa party ko. Nagpakawala si Isabel ng isang mahinang, halos mapanuksong tawa. Nandito lang ako para ipagdiwang ang kaarawan ng lalaking mahal ko. Idinagdag niya sa isang matamis na boses. Huwag kang maging masyadong maselan at selosa. Alena, sinisira mo ang saya. Ang kanyang mga salita ay tumago sa akin na parang kutsilyo. Ang galit at kahihiyan ay humalo sa sakit. Naramdaman kong umakyat ang dugo sa aking mukha. Pagkatapos ay itinuro ko ang pinto. Ito ang bahay ko. Sabi ko ng malakas para marinig ng lahat. At siya ang aking legal na asawa. Hinihiling kong umalis ka ngayon din. Isabel. Hindi ka katanggap-tanggap dito. Natahimik ang silid. Ilang bisita ang napigil sa paghinga. Tumutugtog pa rin ang musika. Ngunit sa isang segundo, may nagpatay nito. Ang kalansing ng ilang baso ay biglang huminto. Agad na kumilos si Doña Esmeralda at pumagit na sa amin. Anong kawalan ng respeto? Sigaw niya. Paano mo nagagawang palayasin ang isang mahalagang bisita? Mas may klase Isabel kaysa sa iyo. At mas bagay siya sa ganitong kapaligiran. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Bawat salita niya ay parang isang sampal sa harap ng lahat. Tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. Ako ang manugang mo. Gusto kong sabihin sa kanya. Ang nag-alaga sa iyo sa ospital. Ang naghatid sa iyo sa iyong mga medical appointment. Ngunit hinawakan ni Marco ng mahigpit ang aking pulso bago pa ako makasagot. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Tama na. Alena. Bulong niya sa pagitan ng nagingit-ngit na mga ngipin. Sinisira mo ang kaarawan ko. Ang sakit ng pagkadiin niya. Marunong ka lang gumawa ng problema. Sinubukan kong kumawala. Ipinagtatanggol ko lang ang aking dignidad bilang asawa. Nagawa kong isagot. Ayaw niyang makinig. Nagsimula niya akong kalagkarin palabas ng sala sa harap ng lahat. Na parang ako ay isang batang pasaway. Naramdaman ko ang mga tingin. Ang mga bulungan. Isang masamang ngiti dito at doon. Walang tumulong sa akin. Si Isabelle at Doña Esmeralda ay nanonood sa amin na may ekspresyon ng tagumpay. Na nakapinta sa kanilang mga mukha. Mabilis na naglakad si Marco. At halos matumba ako sa pagsubok na makasabay sa kanyang mga hakbang. Tinawid namin ang pasilyo at narating ang pangunahing pinto. Sa labas, ang langit ay itim. Puno ng mga ulap. Ang malayong dagundong ng kulog.
At ang malakas na pagpatak ng ulan sa semento ay naririnig. Binuksan ni Marco ang pinto. Ang malamig na hangin at tubig ay tumama sa aming mga mukha na parang isang timbang yelo. Kung hindi mo kayang tanggapin si Isabel. Sigaw niya sa ibabaw ng ingay ng bagyo. Wala kang lugar sa bahay na ito. Gusto ko siya rito. Kung aalis siya, aalis din ako. Marco. Pakiusap. Nagawa kong sabihin. Pinutol niya ako. Isipin mo itong pagpili mo. Nang walang isa pang salita, tinulak niya ako palabas ng marahas. Nawalan ako ng balanse at halos mapaluhod sa basang beranda. Bago pa ako makabangon, isinara niya ang pinto ng malakas. Isang segundo pagkatapos, narinig ko ang metalikong tunog ng kandado na umiikot. Ang kombinasyon ng mga ingay na iyon, ang pagbagsak ng kahoy at ang pagklik ng susi, ay parang huling pagsasara ng isang kabanata ng aking buhay. Nakatayo akong hindi gumagalaw sandali. Nakatalikod sa pinto. Naramdaman ko ang pagpasok ng ulan sa bawat tahi ng aking damit. Dumikit ang aking bestida sa aking katawan. Nabasa ang aking hijab. At nagsimulang tumulo ang tubig sa aking liit. Napakalamig na nangangatog ang aking mga ngipin. Lumingon ako muli at nagsimulang kalampagin ang pinto gamit ang aking mga kamao. Marco! Marco! Buksan mo! Sigaw ko sa lahat ng aking lakas. Kumatok ako ng kumatok. Ngunit walang sumagot. Nagsimulang marinig ang mahinang tunog ng musika mula sa kabilang panig. Na parang nagpatuloy na ang party. Lumakas ang ulan. Tumakbo ang tubig sa aking mukha. Humahalo sa aking mga luha. Binubulag ako. Nananakit na ang aking mga daliri sa sobrang pagkatok. Sa wakas, ibinagsak ko ang mga ito sa aking tabi. Gumawa ako ng ilang pasuray-suray na hakbang at umikot sa bahay. Hanggang sa marating ko ang malaking bintana ng sala. Ang salamin ay puno ng mga patak ng ulan, ngunit sapat ang aking nakikita. Sa loob, nagpatuloy ang party. Si Marco, na may perpektong ayos ng buhok at tuyong damit, ay nakatayo sa tabi ni Isabel sa harap ng isang malaking cake na may maraming palapag. Nakangiti siya ng malapad. Habang sabay nilang hawak ang kutsilyo para hiwain ang unang piraso. Si Doña Esmeralda ay pumapalakpak sa kanilang tabi. Ipinagmamalaki na parang nasasaksihan niya ang isang kasal. Ang mga bisita, komportable at busog. Nagdiriwang. Tumatawa. Nagtataas ng kanilang mga baso. At kumakain ng pagkain na ako mismo ang nag-order noong araw na iyon. Inilapat ko ang palad ng aking nanlalamig na kamay sa malamig na salamin. Sandali. Gusto ko itong hampasin ng buong lakas. Basagin ito. Pumasok sa sala. At sigawan sila na ako ang legal na asawa. Na ang bahay na iyon ay akin din. Na ako'y namamatay sa lamig sa labas habang sila inagtotoast. Ngunit naubos na ang aking lakas. Nagiging kulay ube ang aking mga labi. Namamanhid ang aking mga binti. Habang pinapanood ko si Marco na sinusubuan si Isabel ng unang kagat ng cake. At kung paano niya pilyang pinunasan. Ang icing mula sa gilid ng labi ni Marco gamit ang kanyang daliri. Napuno ang aking isipan ng mga alaala. Nakita ko siya tulad ng dati. Noong mga panahong nakatira kami sa isang maliit na inuupahang kwarto. At tumutulo ang ulan sa bubong. Naalala ko ang kanyang mga pangako. Kapag yumaman ako, mabubuhay ka na parang reyna. Alena, magtiwala ka sa akin. Naalala ko.
Ang araw na ibinenta ko ang ilang alahas na iniwan ng aking ina. Para bigyan siya ng puhunan para sa kanyang unang negosyo. Naalala ko ang mga pagkakataong kumain ako ng lumang tinapay na may asin. Habang siya ay nagdadala ng disenteng pananghalian na parang isang negosyante sa kanyang mga pulong. Ginawa ko ang lahat ng iyon. Kumbinsido na ginagawa namin ito bilang mag-asawa. Na kami ay lumalaban ng magkasama. At ngayon, nagbabahagi siya ng cake sa ibang babae. Sa isang bahay na nabili dahil sa mga sakripisyong ginawa ko para sa pag-ibig. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo sa tabi ng bintana. Binasa ako ng ulan hanggang sa aking kaluluwa. Bawat segundo ay nagiging mas mabigat na parang huminto ang orasan. Ang lamig ay hindi na lang discomfort. Ito ay isang malalim na sakit sa aking mga buto. Sa wakas, hindi na ako kayang suportahan ng aking mga binti. Hinayaan kong bumagsak ako sa sahig ng pasyo. Sa basang semento, umakyat ang tubig sa lailayan ng aking bestida. Pinalibutan ako. Pinanlamig ako. Nanginginig ng hindi mapigilan. Niyakap ko ang aking sariling mga balikat. Naging putol-putol ang aking paghinga na parang nagpasya nang iwanan ako ng hangin. Ipinikit ko ang aking mga mata at sa pagitan ng mga hikbi. Nanalangin ako sa katahimikan. Diyos ko, kung ngayong gabi ang huli kong gabi, huwag mong hayaang mawalan ng katarungan ang lahat ng sakit na ito. Hayaan mong makita nila ang kanilang ginawa. Naramdaman kong hinihila ako ng antok patungo sa isang madilim na balon. Bigla, isang matinding liwanag ang tumagos sa aking mga talukap. Hindi ito kidlat. Ito ay isang matatag. Malakas na sinag na papalapit. Binuksan ko ang aking mga mata nang may kahirapan. Isang malaking itim na kotse ang humahawi sa ulan. At humihinto sa harap ng gate. Ang kintab ng emblem sa hood ay nagsasabi sa akin na ito ay isang marangyang sasakyan. Isa sa mga iyon na pag-aari lamang ng mga tunay na multimilyonaryo. Huminto ang makina at halos kasabay nito. Bumukas ang pinto sa harap. Isang trooper na nakaitim na suit at sombrero ang mabilis na lumabas. Nagbukas ng isang malaking itim na payong. At umikot sa kotse patungo sa likurang pinto. Ang ulan ay tumatalbog sa payong habang binubuksan niya ito ng may sanay na kilos. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng pasahero sa likuran na may magalang na kilos. Una, nakita ko ang isang paa na may mababang takong na sapatos. Elegante at dekalidad. Na matatag na tumapak sa basang lupa. Pagkatapos ay lumitaw ang isang matandang babae. Tuwid ang likod sa kabila ng kanyang edad. Balot sa isang makapal na coat. Sa isang kamay, dala niya ang isang tungkod na may gintong hawakan na kumikinang. Sa ilaw ng beranda, sinuri ng kanyang mga mata ang hardin. Ang pasukan. Ang bahay. Hanggang sa dumapo ang mga ito sa akin na nakahiga sa basang lupa. Tumigas ang kanyang mga tampok. Mabilis siyang lumapit. Hindi pinapansin ang mga pudol na tumatalsik sa lailayan ng kanyang coat. Nang marating niya ako, nakilala ko siya. Lola. Bulong ko na may sinulid na boses. Si Lola Flora iyon. Ang parehong lola na nakatira sa isang malayong maliit na bayan sa probinsya. Na kung minsan ay dumarating na may mga sako ng bigas, mga gulay, at prutas. Sinasabing lahat ay mula sa kanyang hardin. Lagi kong iniisip na nabubuhay siya. Tulad ng maraming matatanda. Sa isang maliit na piraso ng lupa. Lumuhod siya sa tabi ko nang hindi iniintindi ang tubig. Hinawakan ang aking mukha sa kanyang maiinit na kamay at kumunot ang noo.
puno ng pag-aalala at galit. Alena, apo ko. Sabi niya, ano ang ginawa nila sa'yo? Hinubad niya ang kanyang coat at inilagay ito sa akin. Binalot ako ng mahigpit. Habang ang trooper at dalawa pang matatangkad na lalaki, malinaw na mga bodyguard, ay lumapit at tumayo ilang hakbang sa likuran. Naghihintay ng utos. Tumingala ang aking lola patungo sa malaking iluminadong bintana. Mula sa aming posisyon, malinaw na makikita si Marco, Isabel, at Doña Esmeralda na nagtatawanan sa tabi ng cake, na parang walang masamang nangyayari sa parehong ari-arian. Isang ekspresyon na hindi ko pa nakita. Dati ay lumitaw sa mukha ng aking lola. Nagdikit ang kanyang mga labi sa isang tensyonadong linya. Naging matalas. Halos maputol ang kanyang tingin. Tumayo siya sa tulong ng kanyang tungkod. At nang hindi inaalis ang kanyang mga mata sa bahay, bumulong. Ngunit sa isang tono na napakatatag. Ito'y parang isang utos militar, gibain yan. Agad na tumango ang mga bodyguard. Hindi sila nagtanong. Nagsimula silang gumalaw patungo sa pinto sa harap. Naglalakad ng may tiyak na mga hakbang. Tinulungan ako ng trooper na tumayo ng may malaking pag-iingat. Na parang natatakot siyang mabali ako. At binuksan ang payong sa ibabaw ko at ng aking lola. Habang kami sumusunod sa kanila, ang unang dalawang bodyguard ay narating ang pangunahing gate. Hindi sila nagsayang ng oras sa pagpindot ng doorbell o magalang na pagkatok. Isang hakbang pasulong. Itinanim ang kanyang paa laban sa pinto at nagbigay ng isang tuyo. Brutal na sipa. Ang pagbagsak ay umalinggaw sa buong panloob na pasilyo. Sumuko ang kandado. Bumukas ng malapad ang pinto. Tumama sa pader. Ang malamig, mamasa-masang hangin ay pumasok sa sala. Dala ang amoy ng ulan at basang lupa. Ngunit mayroon pa. Ang hula ng isang bagyo na sa pagkakataong ito ay babagsak sa mga nasa loob. Sa sala, natigilan ang mga bisita. Huminto ang musika. Si Marco, na magsusubo sana ng isa pang kutsarang cake kay Isabel, ay nabitawan ang tinidor, na kumalansing nang tumama sa sahig. Nagtago si Isabel sa likuran niya. Natatakot. Binuksan ni Doña Esmeralda ang kanyang mga mata at bibig ng sabay. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Marco, na laging padalos-dalos, ang unang kumilos. Sumugod siya patungo sa pinto. Galit na galit. Sino kayo? Sigaw niya. Nanghihimasok kayo sa pribadong ari-arian. Ito ang bahay ko. Lumabas kayo bago ko tawagan ang pulis. Sinubukan niyang itulak ang isa sa mga bodyguard para palabasin ito. Ngunit nang tumama ang kanyang kamay sa dibdib ng lalaki, ito'y parang nagtulak siya ng isang pader. Hindi man lang gumalaw ang bodyguard. Tinabig lang niya ang braso ni Marco na may kaunting kilos. At si Marco ay napaurong. Halos matumba sa buffet table. Noon, lahat ng tauhan ng aking lola ay nakapasok na at nakaposisyon. Sa iba't ibang punto ng sala. Bumuo sila ng isang kalahating bilog na naghihiwalay sa pasukan. Ang mga bisita na may mga baso pa sa kamay ay hindi alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, pumasok kami ng aking lola. Ang tunog ng tungkod na tumatama sa marmol ay sumabay sa kanyang pag-abante. Tuk! 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 Ako. Balot sa coat. Na may bestida at hishab na tumutulo ng tubig.
Naglakad sa kanyang tabi na sinusuportahan ng trooper. Ang aking hitsura ay lubos na sumasalungat sa karangyaan ng sala. Tumutulo ang tubig mula sa aking mga damit sa makintab na sahig. Nag-iiwan ng isang bakas ng kahalumigmigan. Isang bulungan ang dumaan sa mga natitirang bisita. Tiningnan kami ni Marco. Unay nalilito. Pagkatapos ay nagagalit. Si Doña Esmeralda. Sinusubukang bawiin ang kanyang papel bilang may bahay. Ay nagpakawala ng isang sarkastikong tawa. Aba! Aba! Sabi niya. Akala ko mga magnanakaw. At lumalabas na lola pala ni Alena na taga-probinsya. Anong kaawa-awang eksena? Medyo nakahinga ng maluwag si Isabel nang marinig iyon. At naglakas loob ng umiti ng may pagka-superior. Nandito ba kayo para mamalimos ng pagkain? Dagdag ni Doña Esmeralda ng may paghamak. Ito ay isang pribadong party. Hindi agad sumagot ang aking lola. Huminto siya sa ilalim ng chandelier na kristal. Itinaas ang kanyang baba at tiningnan si Marco. Si Doña Esmeralda at si Isabel. Isa-isa. Ang kanyang malamig na tingin ay nagpababa ng tingin ng higit sa isang bisita. Mahigpit niyang itinukod ang dulo ng kanyang tungkod sa sahig. Hindi ako naparito para humingi ng anuman. Sabi niya sa isang tono na nagpatahimik kahit sa pinakamatapang. Naparito ako para bawiin ang hindi dapat pinakinabangan ng tatlong walang utang na loob. Nag-cross ng braso si Marco. Ano nang pinagsasabi mo? Pang-iinis niya. Ang bahay na ito ay akin. Alena, paalisin mo na ang lola mo rito. Nagiging ulyanin na siya. Kung hindi kayo aalis, ipakakalagkad ko kayo sa security ng village. Nandidiri akong makita ang sahig na nababahira ng tubig na dala ninyo. Isang bodyguard ang humakbang patungo kay Marco. Handang patahimikin siya sa pamamagitan ng lakas. Ngunit itinaas ng aking lola ang kanyang kamay. Sinenyasan siyang ako na ang bahala. Lumingon siya sa akin. Inayos ang aking hijab ng may walang katapusang lambing. At bumulong. Panoorin mong mabuti. Apo. Ngayong gabi, makikita mo kung paano ibabalik ng buhay ang lahat nang ginawa nila sa iyo. Pagkatapos, nang hindi inaalis ang kanyang mga mata kay Marco, gumawa siya ng isang halos hindi mapapansing kilos ng kanyang ulo patungo sa kanyang hepe ng seguridad. Sapat na iyon. Tahimik na kumalat ang mga bodyguard. Isang lumapit sa mesa ng cake. Ang toring iyon na ilang sandali lang ay ipinagmamalaki ng silid. Inilagay niya ang parehong kamay sa stand. At sa isang tulak, ibinagsak ito sa sahig. Ang malaking cake ay bumagsak sa marmol na may malakas na kalabog. Nagkalat ang mga layer ng espongha at icing sa lahat ng dako. Nagpakawala ng mga pigil na hininga ang mga bisita. Bago sila makakilos, isang bodyguard ang tumayo sa tabi ng mahabang buffet table. At malakas na hinila ang mantel. Mga plato. Mga pilak na bandehado. Mga mangkok ng salad. Mga kristal na baso. Lahat ay bumagsak. Ang tunog ng nababasag na salamin ay nakabibingi. Ang pagkain na inorder ko. Nang may labis na pagsisikap ay nagkalat sa sahig na parang basura. Ilang babaeng bisita ang sumigaw sa takot. Umiwas para hindi tamaan ng mga bubog. Isang pangatlong bodyguard ang humila sa istruktura ng mga lobo at bulaklak na bumagsak sa ilang mga upuan. Isa pa sa likuran ang sumipa sa isang malaking larawan na ipinagawa ni Marco sa kanyang sarili at kay Isabel. Nabasag ang frame. Nagkalamat ang salamin.
Ang perpektong imahe ng masayang mag-asawa ay napunta sa sahig. Tinapakan. Ang silid. Na ilang minuto lang ay isang eksena ng karangyaan. Ay naging isang larangan ng digmaan. Sinubukan ni Marco na lumusot para pigilan ang pagkawasak. Ngunit 2 bodyguard ang humarang sa kanya. Matatag na parang mga haligi. Si Doña Esmeralda ay sumisigaw ng mga insulto sa aking lola. Tinatawag siyang baliw na matanda at barbaro. Habang pinapanood niya ang kanyang mamahaling muebles na hinihila. Ang kanyang mga palamuti na binabasag. Ang kanyang mga centerpiece na sinisira. Nanatili ang aking lola sa gitna. Pinapanood ang lahat. Na may kalkuladong lamig. Kinuha niya ang isang telepono mula sa kanyang bulsa ng coat. Nag-type ng isang bagay. At ilang segundo pagkatapos. Nagsimulang kumurap ang mga ilaw. Sa wakas, tuluyan silang namatay. Tanging ilang emergency lights at ang pasulpot-sulpot na liwanag ng kidlat. Na pumapasok sa mga bintana ang nanatiling nakasindi. Sa wakas ay bumalot ang takot sa mga bisita. Wala nang nag-isip tungkol sa mga protokol o hitsura. Nagsimula silang tumakbo patungo sa labasan. Nagkakabangga-bangga. Naghahanap ng anumang pinto na maglalabas sa kanila mula sa bangungot na iyon. Walang sinuman ang naglakas loob na lumapit kay Marco para suportahan siya. Sa loob ng wala pang 10 minuto. Wala nang natirang isang bisita sa sala. Kami na lang ng aking lola. Ang mga bodyguard. Ang doktor na kasama niya. Si Marco. Isabel. At Doña Esmeralda. Naglakad ang aking lola patungo sa pangunahing sofa. Ang sofa kung saan dating umuupo si Marco na parang hari ng lugar. At umupo siya ng may buong kapanatagan. Inilagay niya ang tungkod sa kanyang tabi. Ikinrus ang isang binti sa ibabaw ng isa. At nag-adopt ng isang postura na nagpapakita. Kung sino na ang namamahala sa bahay na iyon gayon. Lumapit sa akin ang doktor. Naglagay ng tuyong kumot sa aking mga balikat. Pinaupo ako at sinuri ang aking pulso. Paghinga. Temperatura. Inalok niya ako ng isang tasa ng mainit na tsaa. Sa pag-inom nito, naramdaman kong bumalik ang kaunting init sa aking katawan. Matapos tratuhin ng mas masahol pa sa katulong. Ang atensyong iyon ay nagparamdam sa akin na tao ako muli. Ang aking lola, nang makitang stable na ako, ay sumainya sa kanyang assistant. Binuksan niya ang isang leather na briefcase at kinuha ang isang makapal na madilim na asul na folder na inilagay niya sa kanyang mga kamay. Kinuha ng aking lola ang folder. Itinaas ito at ibinagsak sa coffee table na may matalas na sampal. Sinundan ng mga mata ni Marco ang paggalaw ng bagay. Bago ka magpatuloy sa pagsasabi ng mga kalokohan. Tungkol sa pagdemanda at pagpapakulong ng sinuman. Basahin mo yan. Sabi ng aking lola. Napalunok si Marco ng malakas. Pula pa rin ang kanyang mukha sa galit. Ngunit isang anino ng takot ang nagsisimulang lumitaw sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang folder na may nanginginig na mga kamay. Binuksan ito at nagsimulang magbasa. Noong una, kumunot ang kanyang noo na parang hindi niya maintindihan. Habang binubuklat niya ang mga pahina. Nawala ang kulay sa kanyang mukha hanggang sa namutla siyang parang papel. Dumulas ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Gumagalaw ang kanyang mga labi. Tahimik na binabasa ang mga legal na termino. Mga numero. Mga pangalan. Si Isabel sa tabi niya ay sumusubok na sumilip sa kanyang balikat. Nang makita niya ang letterhead ng isa sa mga dokumento.
Dinala niya ang kanyang kamay sa bibig. Natatakot. Si Doña Esmeralda, na naiinip, ay dinampot ang isang papel mula sa folder para tingnan niya mismo. Nagbasa siya ng ilang linya at nanghina ang kanyang mga binti. Napaupo siya sa sahig. Walang magawa. Naglalaman ang folder ng tunay na titulo ng ari-arian ng bahay. Ang mga kontrata sa pautang at isang pag-amin sa utang mula sa kumpanya ni Marco. Para sa ilang milyong dolyar. Sa mga papel na iyon, malinaw na nakasulat na ang may-ari ng bahay ay hindi si Marco, kundi isang korporasyon na tinatawag na Sterling Legacy Group. At ang ganap na may-ari ng grupong iyon ay ang aking lola, si Lola Flora Sterling. Bukod dito, kasama ang mga dokumento na nagpapatunay na si Marco ay naglipat ng pera mula sa kumpanya para bayaran ang bahay, mga kotse, mga party, kahit mga biyahe kasama si Isabel. Malinaw ang mga clause sa pagpapatunay ng paglabag at maling paggamit ng pondo. Lahat ng ari-arian na nakuha gamit ang perang iyon ay agad na kinukumpiska. Sa legal na paraan. Sa sandaling iyon, hindi na sa ilalim ng kanyang paggamit ang bahay. Sumandal ang aking lola sa sofa at nagsalita ng may matatag na boses. Sa loob ng maraming taon, sabi niya, ako ang hindi kilalang investor na nagtaguyod sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Namuhunan ako sa negosyong iyon para sa isang dahilan lamang, si Alena. Gusto kong magkaroon ng komportableng buhay ang aking apo. Hindi ko nais na malaman mo kung sino ang naglagak ng pera para hindi mo maramdaman na mas mababa kang lalaki. Binigyan kita ng mga pagkakataon. Kapital. Tiwala. At ano ang ginawa mo roon? Niloko mo ang apo ko. Pinahiya mo siya. Pinalayas mo siya sa sarili niyang bahay sa gitna ng ulan para ipasok ang iyong kabit. Umiling si Marco. Hindi. Hindi. Hindi ito maaari. Bulong niya. Isa kang matandang taga-probinsya. Lagi kang dumarating na may mga sako ng bigas. Paano ka magiging may-ari ng isang corporate group? Pekeng mga papel ito. Inaanyayahan kitang pumunta sa notaryo bukas. Sa public registry. Sa bangko na nakasaad dyan. Sagot ng aking lola. Sasabihin nila sa iyo ang parehong bagay. At kung gusto mo, ipakikilala kita sa aking abogado, na nagkataon ding boss mo sa board of directors. Si Doña Esmeralda, na nasa sahig pa rin, ay gumapang patungo sa sofa. Ginang Flora. Pakiusap. Hikbi niya. Lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko kailanman gustong saktan si Alena. Iniisip ko lang na makakatulong si Isabel na umangat pa sa buhay ang ating anak. Hindi ko alam kung sino ka. Pakiusap. Huwag mong kunin ang bahay sa amin. Pamilya tayo. Kumapit siya sa gilid ng sofa. Sinusubukang hawakan ang palda ng aking lola. Ngunit isang bodyguard ang pumagitna at dahan-dahang inilayo siya. Ngunit hindi pinayagan ang anumang kontak. Nakakaawa ang eksena. Ang parehong babae na nanghiya sa akin ilang oras lang ang nakalipas ay gumagapang ngayon. Handang sabihin ang anumang bagay para lamang mapanatili ang kanyang kaginhawaan. Si Isabel, samantala, ay dahan-dahang umaatras patungo sa isang pinto sa gilid. Mahigpit na hawak ang kanyang pitaka sa kanyang katawan. Nakita siya ng aking lola at bahagyang itinaas ang kanyang baba. Mabilis na kumilos ang hepe ng seguridad.
Tumayo sa harap ni Isabel at inilahad ang kanyang kamay. Ang pitaka. Utos niya. Hinawakan ito ni Isabel ng mas mahigpit. Akin ito. Sagot niya ng kinakabahan. Sino ka para hingin ito sa akin? Inagaw ito ng bodyguard mula sa kanya ng walang kahirap-hirap. At itinaob ito sa isang mesa. Ilang gintong sing-sing, kwintas, at pulseras ang nahulog. Na agad na nakilala ni Doña Esmeralda bilang sa kanya. Magnanakaw. Sigaw niya. Nakalimutan ang kanyang papel bilang biktima sa isang segundo. Kaya pala gustong-gusto mong yakapin ako. Hindi man lang nag-alay ng isang salita ang aking lola kay Isabelle. Itinukod niya ang kanyang tungkod sa sahig. Hindi ako interesado sa iyong mga peking paumanhin o sa iyong mga luha. Sabi niya. Tinitingnan silang tatlo. Interesado lang ako sa katarungan para sa aking apo. Mula sa sandaling ito. Ang bahay na ito. Ang mga kotse. Ang mga muebles at lahat ng binili mo gamit ang pera ng kumpanya ay akin na. Mayroon kayong 10 minuto para maglaho dito ng walang mga bag. Walang mga maleta. Walang alahas. Tanging kung ano ang suot ninyo. Binuksan ni Marco ang kanyang bibig para tumutol. Ito ay iligal. Hindi mo kami maaaring iwan sa kalye. Ako ang nagtayo ng bahay na ito sa aking pagsisikap. Itinayo mo ito gamit ang aking pera. Putol ng aking lola sa kanya. Ako ang magpapasya kung kanino ito. 10 minuto. Marco. Wala nang dagdag. At kung sa pagtatapos ng oras na iyon ay narito ka pa rin. Aalis ka tulad ng pagpapalayas mo sa aking apo. Sa pamamagitan ng puwersa. Tiningnan niya ang kanyang relo. Nagsimula na ang oras. Si Marco ay sumugod patungo sa hagdan para umakyat sa master bedroom para kumuha ng kahit ano. Isang mamahaling relo. Pera. Mga dokumento. 2 bodyguard ang humarang sa kanyang daan. Gusto kong pumasok. Pakiusap niya. Kailangan ko lang ang aking wallet at telepono. Utos ng ginang. Sagot ng isa nang hindi gumagalaw. Walang sinuman ang papasok sa anumang silid. Lahat ay kinumpis ka. Nagbago ng target si Marco. Tumakbo siya patungo sa mesa kung saan naroon ang mga susi ng kanyang sports car. Ngunit naunahan siya ng isang bodyguard. Kinuha ang mga ito at ibinulsa. Samantala, gumapang si Doña Esmeralda patungo sa akin. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay. Alena. Hisha. Mabuti kang babae. Iyak niya. Sabihin mo sa lola mo na huwag itong gawin sa amin. Pamilya mo kami. Paano mo hahayaang matulog sa kalye ang iyong asawa at biyenan? Tinignan niya ako ng desperado. Inaasahan na makita ang parehong sunod-sunurang babae gaya ng dati. Inalis ko ang aking kamay. Ang isang pamilya ay hindi nagpapalayas ng kanilang anak sa ulan. Para ipagtanggol ang isang estranghero. Sagot ko ng may mahinahong boses. Ang isang pamilya ay hindi pinagtatawanan ang kanyang sakit. O tinatawag siyang kahihiyan sa harap ng lahat. Ngayon, natitikman mo lang ang kaunti ng ginawa mo sa akin. Gusto niyang magsalita, ngunit natigil ang mga salita sa kanyang lalamunan. Natapos ang 10 minuto. Itinaas ng aking lola ang tungkod at itinukod sa sahig. Kumilos ang mga bodyguard. Bumuo sila ng isang kordon sa paligid ni Marco. Si Doña Esmeralda at Isabel. At nagsimulang itulak sila patungo sa labasan. Tumutol sila.
Umiyak. Sumigaw. Sinubukang kumapit sa mga muebles. Sa mga pader. Sa mga hamba ng pinto. Walang silbi. Dinala sila sa pintuan. At itinulak sa beranda na binabaha pa rin ng ulan. Hinampas ng hangin ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mamahaling damit ay dumikit sa kanilang mga katawan. Sumara ang pinto sa likuran nila at malinaw na narinig ang tunog ng kandado. Ito ay eksaktong parehong tunog na narinig ko noong pinalayas ako ni Marco. Ngayon lang. Kami ay baliktad. Ako sa loob. Tuyo at ligtas. Sila sa labas. Basang-basa. Lumingon ang aking lola sa mga tauhan ng bahay. Nananatiling malayo dahil sa takot kay Marco at Doña Esmeralda. Gusto kong linisin ninyo ang lahat ng ito. Utos niya. At tipunin ang lahat ng personal na gamit ng tatlong iyon. Mga damit. Mga larawan. Mga papel. Mga alaala. Kung ano ang maaaring i-donate. I donate. Kung ano ang hindi. Si Rain. Ayoko ng bakas nila sa bahay na ito. Sumilip ako sa bintana. Sa labas. Kinakalampag ni Marco ang pinto gamit ang kanyang mga kamao. Sumisigaw. Ngunit nawala ang kanyang boses sa dagundong ng bagyo. Malakas na umiiyak si Doña Esmeralda. Humihikbi sa pangalan ni Marco na parang isang batang inagawa ng laruan. Si Isabel ay tumitingin sa kalsada. Kinakalkula ang kanyang susunod na hakbang. Sa loob ko, wala nang natirang bakas ng habag. Tanging isang pakiramdam ng malungkot na katahimikan. Sa wakas, tinuturuan sila ng buhay kung ano ang pakiramdam ng nasa kabilang panig. Patuloy na bumuhos ang ulan sa kanila ng walang awa. Sa loob ng ilang minuto, ang kanilang eleganteng damit ay basang-basa na tulad ng sa akin. Nasira ang kanilang mga ayos ng buhok. Natunaw ang makeup ni Isabel. Nag-iwan ng madilim na guhit sa kanyang mga pisngi. Ang bahay, na laging nailawan na parang isang display case, ay pinatay ang ilang panlabas na ilaw sa utos ng aking lola. Ang kalsada sa harap ng mansyon ay naiwang medyo madilim. Bahagyang nailawan ng malalayong poste ng ilaw. Nawala na ang mga kotse ng mga bisita. Walang nanatili para mag-alok ng tulong. Ganoon lang kabilis na laman na ang mga pagkakaibigang binuo sa pera at prestihiyo ay nawawala sa unang dagundong ng kulog. Niyakap ni Marco ang sarili. Nanginginig ang panga. Nasugatan ang pride hanggang buto. Basang-basa siya. Walang susi ng kotse. Walang bahay. At walang ideya kung ano ang gagawin. Nagsimulang magreklamo si Doña Esmeralda. Sa kanyang matinis na boses sa pagitan ng mga hikbi at ubo. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Marco, paano mo hindi napansin kung sino ang matandang iyon? Paano mo hinayaang umasa ang kumpanya sa kanya? Tingnan mo kung nasaan tayo ngayon. Sa ilalim ng ulan na parang mga pulubi. Si Marco, pagod at nalulula, ay sumabog. Tumahimik ka. Mama! Sigaw niya. Kung hindi ka nakialam sa lahat. Kung hindi mo. Sinusuportahan ang pagdala kay Isabel sa bahay. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Lumala ang pagtatalo. Si Isabel, na nakatayo sa isang tiyak na distansya, ay tiningnan sila na maihalong galit at paghama. Ang kanyang bestida ay dumikit sa kanyang katawan. Ang kanyang mga takong ay lumulubog sa putik. Hindi siya umiyak. Naggit-ngit lang ng ngipin. Alam mo ba?
Bulalas niya sa wakas. Hindi ako mananatili rito na nanginginig kasama ninyong dalawa. Hindi ako ipinanganak para maging mahirap. Sa sandaling iyon, isang taxi ang dahan-dahang dumaan sa kalsada. Tumakbo si Isabel patungo sa gate. Kumakaway ng desperado. Huminto ang taxi. Sinubukang lumapit ni Marco. Isabel. Teka. Sabay na tayong umalis. Maaari tayong magsimula muli sa ibang lugar. Kasama ka. Nagpakawala siya ng isang mapait na tawa. Para gawin ang ano? Tumira sa isang barong-barong at kumain ng tira-tira. Hindi. Salamat. Nagsayang na ako ng sapat na oras sa iyo. Humakbang siya patungo sa taxi. Si Marco. Desperado. Ay gustong hawakan ng pinto, ngunit tinampal niya ang kanyang kamay. Tapos na. Marco. Ang tanging interes ko sa'yo ay naiwan doon. Itinuro niya ang bahay. Hindi ako mag-aalaga ng isang talunan. Sumakay siya sa taxi at isinara ang pinto. Umalis ang kotse at nawala sa ulan. Nakatayo si Marco. Pinapanood itong maglaho na medyo nakabukas ang bibig. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang panloob na bulsa. Naghahanap ng isang maliit na tumpok ng pera na itinatago niya para sa mga emergency. Wala itong laman. Bigla niyang naintindihan na sa gitna ng kaguluhan ng party. Habang si Isabel ay kumakapit sa kanya dahil sa takot. Sinamantala niya ang pagkakataon para nakawin ang kaunting perang natitira sa kanya. Tila walang katapusan ang gabi. Basa at nanginginig. Naglakad-lakad sina Marco at Doña Esmeralda sa mga kalye. Naghahanap ng bubong na masisilungan. Ang mga hintuan ng bus ay okupado. May mga gate ang mga beranda. Pinalayas sila ng mga security guard nang makita ang kanilang gusot na hitsura. Sa wakas, nakahanap sila ng isang bangko sa isang medyo tahimik na parke. Umupo sila roon. Magkayakap. Nanginginig. Naghihintay ng bukang liwayway. Ang bangko ay matigas at malamig. Bawat ihip ng hangin ay bumabasa sa kanilang mga buto. Walang tigil sa pag-ubo si Doña Esmeralda. Halos hindi makapag-isip ng malinaw si Marco. Ang mga alaala ng bahay. Ng party. Ang sipa sa pinto ay humalo sa ingay ng ulan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula siyang kumita ng pera. Natulog siya sa kalye. Nang magsimulang lumiwanag ang langit. Tumama ang sinag ng araw sa mukha ni Marco. At pinilit siyang buksan ang kanyang mga mata. Masakit ang buong katawan niya. Sa tabi niya. Natutulog si Doña Esmeralda na nakabaluktot. Gamit ang kanyang walang laman na pitaka bilang unan. Mukha siyang maputla. Napakalayo sa kumpiyansa at mapagmataas na babae na dati niyang pagkakakilala. Maingat na ginising ni Marco. Mama. Tara na. Kailangan nating gumawa ng isang bagay. Sigurado akong isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Pupunta ako sa opisina. Kakausapin ko ang mga nakatataas. Tiyak na hindi nila alam ang ginawa ng matandang iyon. Direktor pa rin ako. May utang silang pera sa akin. Maaari nating ayusin ito. Ang pag-asang iyon ang nagpatayo sa kanya. Suot ang parehong gusot at mamasa-masang damit mula sa nakaraang gabi. Tinulungan niya ang kanyang ina na tumayo. Nagsimula silang maglakad patungo sa Financial District kung saan naroon ang kumpanya. Ang gusali ay isang pagpapahirap. Naglakad sila sa ilalim ng araw na nagsisimulang uminit na may walang laman. Na tiyan.
Tinitingnan sila ng mga tao ng may kuryosidad at kahit paghama. Ang kanilang gusot. Maruming damit pang party at kanilang mga hitsurang pagod. Ay sumasalungat sa mga malinis na suit ng mga empleyado sa opisina. Pagdating sa lobby ng gusali ng kumpanya, sinubukan ni Marco na bawiin ang kanyang composure. Inayos niya ang kanyang buhok gamit ang kanyang kamay. Pinagpagan ng kaunti ang kanyang jacket. At itinulak ang mga salaming pinto ng may kumpiyansa. Ngunit halos ilang hakbang pa lang siya ng ang mga security guard na dati bumabati sa kanya ng may paggalang ay humarang sa kanyang daan. Ginoong Marco, hindi kayo maaaring pumasok. Sabi ng isa sa kanila. Nagalit si Marco. Ano nang pinagsasabi mo? Ako ang boss ninyo. Umalis kayo sa daan ko bago ko kayo tanggalin. Hindi na po. Sir. Sagot ng guard na may hindi komportable ngunit matatag na ekspresyon. May dumating na memo kaninang umaga. Kayo po ay tinanggal na. Epektibo kaagad. Bukod dito. Bawal na po kayong pumasok sa gusali. Ang pangalan ninyo ay nasa blacklist. Pasensya na po. Gusto kong makita ang memo na iyan. Hiling ni Marco. Ang guard, na may buntong hininga, ay dinala siya sa reception desk. Doon, nakadikit sa isang panel, ay isang papel na may letterhead ng kumpanya. At sa ibaba, ang pirma ng isang legal na kinatawan. Ang teksto ay malinaw na nagsasaad na si Marco ay tinanggal dahil sa paglabag sa Code of Ethics, sa maling paggamit ng pondo, at sa pinsala sa reputasyon ng kumpanya. Tinukoy din ito na magpapatuloy sila sa pag-agaw ng lahat ng kanyang ari-arian para matakpan ang mga pagkalugi. Mayroon pang larawan niya sa tabi ng indikasyon. Taong hindi otorisadong pumasok. Ang mga empleyadong dumadaan sa malapit ay tumitingin ng may kuryosidad. Ang ilan na dati tumatawa sa mga biro ni Marco, ngayon ay nagbubulungan sa likod niya. Pinag-uusapan ang iskandalo. Naramdaman niyang bumubukas ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Inihatid siya ng mga guard sa labasan. Hindi ninyo ito maaaring gawin sa akin. Ulit ni Marco. Nagsasalita pa sa kumpanya kaysa sa kanila. Kailangan kong pumasok. May mga personal na gamit ako sa loob. Lahat ng iyong mga ari-arian ay sinusuri ng legal department. Sagot ng isa sa mga guard. Kung may anumang itinuturing na tunay na personal, ipapadala nila ito sa iyo. Sa ngayon kailangan mong umalis. Dahan-dahan siyang itinulak patungo sa kalye. At sumara ang mga salaming pinto sa likuran niya. Ang buhay na kanyang binuo sa paligid ng kanyang opisina ay tapos na. Hindi pa rin sumusuko. Naisip ni Marco ang kanyang savings account. Malinaw niyang naaalala na nakaipon siya ng malaking halaga sa kanyang personal na account. Iniwan niya si Doña Esmeralda na naghihintay sa isang malapit na bangko. At tumakbo sa pinakamalapit na sangay ng bangko. Pumasok siya na humihingal. Humingi na makausap ang isang tagapayo. Sinabing nawala niya ang kanyang wallet. At kailangan niyang mag-withdraw ng pera gamit ang kanyang li. Isang mabait na empleyado ang dumalo sa kanya. Kinuha ang kanyang mga detalye. Inilagay ang impormasyon sa computer. At habang binabasa niya ang screen, naging seryoso ang kanyang mukha. Ginoong Marco. Sabi niya sa wakas. Ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo na lahat ng inyong mga account ay na-freeze sa utos ng korte. Nakasulat dito na mayroong demanda para sa paglustay ng pondo. At na ang mga pinagkakautangan
ay humiling ng kabuang pag-block ng inyong mga ari-arian. Hanggang sa malutas ang proseso, hindi kayo maaaring mag-withdraw ng kahit isang sentimo. Imposible yan. Bulong ni Marco. Ang perang iyon ay akin. Pasensya na. Ulit ng empleyado. Wala akong magagawa. Umalis siya sa bangko na pasuray-suray. Umiikot ang kanyang ulo. Ang huling pag-asa na magkaroon ng pera ay naglaho. Bumalik siya sa bangko sa parke kung saan naghihintay ang kanyang ina. Tiningnan siya nito na may mga matang puno ng pag-asa. Boses na paos dahil sa lamig at pag-iyak. Kumusta? Nagdala ka ba ng pera? Tara na. Kumain na tayo. Umiling si Marco. Hindi lumabas ang mga salita. Dinala ni Doña Esmeralda ang kanyang mga kamay sa mukha at nagsimulang umiyak muli. Sa pagkakataong ito, na may malalim na iyak ng isang taong nararamdaman, na nawawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagsimulang kumagat ang gutom sa kanilang mga tiyan. Sinuri ni Marco ang kanyang jacket. Naghalungkat sa isang lihim na panloob na bulsa, kung saan dati siyang nagtatago ng ilang reserbang pera. Wala siyang nakita. Naalala niya noon ang kontak ni Isabel sa party. Kung paano siya dumikit sa kanya. Kung paano niya siya niyakap. Naintindihan niyang kinuha rin niya ang perang iyon. Nagpakawala siya ng isang sumpa. Ngunit wala itong gaanong silbi. Sa wakas, gamit ang kaunting natira sa kanila sa barya, bumili sila ng isang tinapay para paghasyan. Iyon lang ang kaya nilang bilhin sa araw na iyon. Kalaunan, desperado na makakuha ng pera, ibinenta ni Marco ang kanyang pinakamahal na suit sa isang tayangs. Ang bumili ay nagbigay sa kanya ng isang nakakatawang halaga kumpara sa tunay nitong presyo. Kahit na ang perang iyon ay sapat para magrenta ng isang maliit na miserableng silid para sa isang linggo sa isang mamasa-masang eskinita. At para bumili ng ilang bahagi ng murang pagkain. Ang silid ay maliit. May mga dingding na puno ng mansa ng amag. Isang bubong na lata. Isang lumang kutson sa sahig. At isang bombilya na nakasabit sa kisam. Ang amoy ng lumang hangin ay humahalo sa kanal sa labas. Tinatakpan ni Doña Esmeralda ang kanyang ilong sa pagpasok. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Reklamo niya. Mas masahol pa ito sa isang kulungan ng manok. Ito ang meron tayo. Sagot ni Marco. Pagod na pagod. Ito o ang kalye. Manahimik ka na lang at magpasalamat na may bubong pa tayo. Sa unang gabi, kumain sila sa katahimikan. Nagbabahagi ng isang plato ng kanin na may murang ulam. Sa labas, naririnig ang mga boses. Mga pagtatalo ng mga kapitbahay. Ang ihisi ng isang tao na nasa buong volume. Ang mga lamok ay umuugong sa dilim. Lalong umuubo si Doña Esmeralda. Ang pagkuha ng doktor at gamot ay isang luho na hindi na nila kayang bayaran. Habang sila ay bumabagsak, ang aking buhay ay nagbabago sa kabilang direksyon. Dinala ako ng aking lola sa kanyang pangunahing mansyon. Isang malawak na ari-arian na napapaligiran ng mga luntiang hardin. Malayo sa ingay ng sentro ng lungsod. Doon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagising ako sa isang komportableng kama na may malinis at malambot na kumot. Nang hindi kailangang bumangon ng maaga para maghanda ng almusal. O 1,000 espesyal na kape para sa sinuman. Ang mga tauhan ng bahay ay trinato ako ng may paggalang. Tinatawag akong Kiginang. Alena. Nag-aalok ng tulong sa paglalaba.
Sa pagkain. Sa lahat. Ngunit ayaw ng aking lola na manatili ako sa posisyon ng isang protektadong anak. Ang pera na walang karakter ay gagawin kang mahina. Sabi niya sa akin. Matututunan mong hawakan ang sa iyo. At kung may sinumang susubok na tapakan ka muli, wala silang mapupuntahan para umatake. Ganoon nagsimula ang aking tunay na pagbabago. Araw-araw. Kasama ako ng aking lola sa kanyang opisina. Ipinaliwanag niya kung paano gumagana ang Sterling Legacy Group. Ang mga proyektong real estate. Ang mga pamumuhunan. Ang mga alyansa. Tinuruan niya akong magbasa ng mga financial statement. Unawain ang mga kontrata. Tukuyin ang mga panganib. Noong una, nakaramdam ako ng takot. Ilang taon akong nasa pagitan ng kusina at labahan. Ngunit hindi nagtagal. Naintindihan ko na sa kaibuturan. Lagi akong may kakayahang mag-organisa. Mag-isip ng hinaharap. Mamahala. Tanging walang sinuman ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Mahigpit ang paggabay ng aking lola. Ngunit laging mula sa pagmamahal. Ayokong ang susunod na Marco na lilitaw. Sa iyong buhay ay sabihin sa iyo na wala kang halaga. Gusto kong malaman niya na kung mawawala ka sa kanya. Mawawala sa kanya ang lahat. Nagsimulang sumalamin sa aking panlabas na anyo ang aking panloob na pagbabago. Iniwan ko ang mga lumang damit na ginamit ko sa loob ng maraming taon. At nagsimulang magsuot ng mga elegante at simpleng kasuotan. Naaayon sa aking pananampalataya at sa aking bagong tungkulin. Ang aking mga hisab ay naging bahagi ng isang piniling estilo. Hindi isang malungkot na obligasyon. Ang malambot na makeup ay nagbalik ng kulay sa aking mukha. Nang tumingin ako sa salamin at halos, hindi ko nakilala ang babaeng nakatingin sa akin. Sa halip na ang takot at laging humihingi ng paumanhin na asawa. Nakita ko ang isang taong sa wakas ay alam na ang kanyang halaga. Ang araw na pumasok ako sa gusali ng Sterling Legacy Group bilang hinaharap na si kusang tumayo ang mga empleyado nang makita ako. Naglakad ako sa harap ng boardroom at pinangunahan ang aking unang pulong. May kaba. Ngunit mayroon ding katiyakan. Hindi ko kailangang humingi ng pahintulot sa sinumang lalaki para naroroon. Hindi nagtagal ay umabot sa media ang balita. Pinag-usapan nila ako bilang ang nakatagong tagapagmana. Ang bagong mukha ng Sterling Group. Isang hapon. Si Marco, na ngayon ay naging kargador sa palengke, ay sumilong sa isang maliit na tindahan ng kape para iwasan ang ulan. Umupo siya sa isang plastik na upuan na mailikod. Na masakit dahil sa bigat ng mga kahon na kanyang binuhat. Sa itaas ng kanyang ulo, isang lumang telebisyon ang nagpapalabas ng balita. Sa pagtingala, nakita niya ang aking imahe sa screen. Nakaupo ako sa isang TV studio na sumasagot ng mga tanong. Tungkol sa mga bagong proyektong pabahay at mga programang panlipunan ng kumpanya. Ang aking boses ay tunog na may kumpiyansa. Ang aking mga mata ay nagniningning. Nakatayo si Marco na tulala. Nanonood. Ilang segundo bago niya natanggap na ako iyon. Mukha akong ibang tao. Naramdaman niya ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Sa unang pagkakataon, tinusok siya ng pagsisisi na lampas sa isyu ng pera. Naintindihan niya na itinapon niya sa putik ang isang bagay na walang hanggan ang halaga. Agad na nagsimulang maghanap ng mga paraan ang kanyang isip. Laging mabait si Elena. Sabi niya sa sarili. Lagi niya akong pinapatawad. Baka kung magmakaawa ako sa kanyang paanan, tatanggapin niya ako muli.
May malaki siyang puso. Maaari kaming magsimula muli. Kinabukasan, nagpasya siyang gamitin ang kanyang huling baraha. Ginamit niya ang kaunting pera na mayroon siya para magbayad ng pamasahe papuntang Financial District. At humarap sa skyscraper ng Sterling Legacy Group. Pumasok siya sa lobby na parang marmol at salamin, na may kumakabog na puso sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa reception desk. Gusto kong makita si Ginang Alena. Sabi niya. Sinusubukang magtunog na may kumpiyansa. Asawa niya ako. Sinuri siya ng receptionist ng kanyang tingin. Ang mga gasgas na damit. Ang ilang araw na balbas. Ang amoy ng pawis at palengke. Nagkukunwaring may propesyonal na kalmado. Dahan-dahan niyang pinindot ang isang pindutan para tumawag ng security. Sa pamamagitan ng intercom. Sinabi niya. May isang taong mukhang gusgusin na nagsasabing asawa siya ng direktor. Mukhang wala siya sa tamang pag-iisip. Nagtaas ng boses si Marco. Sabihin mo sa kanya na bumaba. Sabihin mong narito si Marco. Kilala niya ako. Asawa niya ako. Ilang empleyado na dumadaan ang lumingon para tingnan kung ano ang nangyayari. Narinig ang mga pigil na tawa. 3 security guard. Iba sa mga nasa dati niyang kumpanya ngunit kasing tatag. Ang lumapit. Kailangan niya na pong umalis. Sir. Sabi ng isa. Hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nakikita. Iginiit ni Marco. Sabihin ninyong narito ako. Hindi na nakipagtalo ang mga guard. Bawat isa ay humawak sa kanya sa braso at dinala siya patungo sa labasan. Habang sinusubukan niyang kumawala, sumisigaw ng aking pangalan. Inalis nila siya sa sidewalk at binitawan doon sa harap ng gusali. Sa sandaling iyon, isang marangyang kotse ang huminto sa harap ng pangunahing pasukan. Binuksan ng isang trooper ang likurang pinto. Bumaba ako sa kotse na may hawak na folder ng trabaho. Sinusundan ng aking assistant. Si Marco. Nang makita ako, ay nakaramdam ng isang kuryente. Alena! Sigaw niya. Alena! Ako ito. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa akin ngunit ang mga guard ay hinarangan siya bago pa siya makalapit. Narinig ko ang aking pangalan sa di kalayuan at sa reflex ay lumingon ako. Nagtagpo ang aming mga mata sa isang iglap. Sa kanya. Nakita ko ang desperasyon. Takot. Pananabik. Sa akin. Wala nang pag-ibig. O galit. Tanging isang malawak na distansya. Bahagya akong tumango. Na parang kinikilala ang pagkakaroon ng isang dating kakilala. At pagkatapos ay lumingon patungo sa salaming pinto. Pumasok ako sa gusali at ang automatic system ay nagsara ng pasukan. Sa likuran ko, permanenteng naghihiwalay sa aming mga landas. Nanatili si Marco sa sidewalk na nakababa ang mga kamay sa kanyang tabi. Habang ang mga tao ay naglalakad sa paligid niya nang hindi pinapansin. Lumipas ang panahon sa maliit na silid sa mga eskinita. Lalong naging mabigat ang hangin. Lumalala ang kahalumigmigan. Sinakop ng amag ang mga dingding. Araw-araw ay nanghihina si Doña Esmeralda. Lalong naging marahas at madalas ang ubo. Ang iniresetang gamot ay mas mahal kaysa sa kaya nilang bayaran. Si Marco. Nakaupo sa tabi ng medyo bukas na pinto. Binibilang ang ilang barya na natira sa kanyang palad. Alam niyang hindi sapat ang mga ito para sa renta ng buwan. Nagsimula na silang pilitin ng may-ari ng paupahan. Naisip niya ang nakaraan.
Ang mga mamahaling restoran. Ang mga bote ng alak na binubuksan niya para lang magyabang. Ang mga perang sinasayang niya sa mga walang kwentang pustahan. Bawat alaala ay bumibigat sa kanya na parang bato. Isang hapon. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa eskinita. Tumigil sa pagsigaw ang mga bata. Napatay ang gisi ng kapitbahay. Narinig ang makina ng isang mamahaling kotseng papalapit. Hindi ito normal. Na isang marangyang itim na sedan ang pumasok sa kalituhan ng mga mababang bahay at nakalantad. Na mga kawad. Lumabas ang mga kapitbahay sa kanilang mga pinto. Nagbubulungan. Huminto ang kotse. Mismo sa harap ng silid kung saan nakatira sina Marco at Doña Esmeralda. Bumaba ang trooper. Binuksan ang likurang pinto at mula roon ay bumaba ako kasama ang 2 bodyguard. Suot ko ang isang eleganteng suit. Ang aking hijab ay walang gusot. Ang aking mga sapatos ay walang kahit isang mansa. Ang aking presensya ay sumasalungat sa kapaligiran. Ngunit nanatili akong may matatag na mukha. Si Marco, na nasa pintuan, ay nakita ako at biglang tumayo. Alena! Bulong niya. Hindi makapaniwala sa nakikita. Narinig ni Doña Esmeralda ang aking pangalan at gumapang patungo sa pintuan. Anak! Alam kong darating ka. Iyak niya. Alam kong hindi mo kami pababayaan. Siguradong naparito ka para iuwi kami. Hindi ba? Itinaas ko ang aking tingin sa kanila. Hindi ako lumapit. Nanatili ako sa isang maingat na distansya, kasama ang aking mga bodyguard. Bumubuo ng halos hindi nakikitang harang sa paligid ko. Lumapit ang aking assistant kay Marco. At iniabot sa kanya ang isang malaking Manila envelope. Kinuha ito ni Marco na may nanginginig na mga kamay. Puno ng pag-asa. Akala niya ay makakahanap siya ng pera sa loob. Binuksan niya ito at kinuha ang ilang dokumento. Sinuri ng kanyang mga mata ang unang pahina mula itaas hanggang ibaba. Nanlumo ang kanyang puso. Mga papel ito ng diborsyo. Nakalista doon ang lahat ng kanyang pagkakamali. Pagtataksil. Psikolohikal na pang-aabuso. Pag-abandona. At ang gabing pinalayas niya ako sa ulan. Nagsalita ako. Gusto kong pirmahan mo ang mga iyan. Sabi ko nang may matatag na boses ngunit hindi sumisigaw. Ayokong tumagal ang prosesong ito. Kailangan kong isara ang kabanatang ito. Ayokong manatiling konektado sa iyo. Kahit sa papel. Nagsimulang humagulgol ng malakas si Doña Esmeralda. Huwag mong gawin ito. Anak. Pakiusap niya. Huwag mong sirain ang iyong pamilya. Nangangako ako na magiging mabuting biyenan ako. Nagkamali ako. Ngunit lahat tayo ay nagkakamali. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo kaming iwan ng ganito. Tiningnan ko siya sandali. Hindi ako ipinagtanggol ng pamilya noong kailangan ko. Sagot ko. Noong nasa labas ako ng bahay. Basang-basa. Nasa loob ka at pumapalakpak para sa kabit ng iyong anak. Hindi iyon pamilya. Pagkatapos ay kinuha ko ang isang mas maliit na puting sobre. At inilagay ito sa isang lumang upuan sa beranda. May kaunting pera dyan. Dagdag ko. Hindi ito kabayaran o sustento o anumang katulad niyan. Ito ay kawanggawa. Ibinibigay ko ito dahil may obligasyon akong tumulong sa mga mahihirap. Gamitin ninyo para sa gamot at pagkain sa loob ng ilang araw. Pagkatapos niyan, wala nang kasunod. Para sa akin. Kayong dalawa ay 2 estranghero na lang na dati kong nakilala.
Nang hindi naghihintay ng sagot, tumalikod ako at bumalik sa kotse. Ang mga hikbi ni Doña Esmeralda at ang mga pigil na protesta ni Marco ay naiwan. Isinara ng aking mga bodyguard ang pinto. Umalis ang kotse. Mabilis na umusad ang diborsyo. Ang araw ng pagdinig sa korte. Maulap ang langit. Dumalo si Marco na may hiram na damit. Walang abogadong kumakatawan sa kanya. Dumating ako kasama ang aking legal team. Narinig ng hukom ang ebidensya. Na napakalakas. Malinaw ang hatol. Binuwag ang kasal. Nanatili sa akin ang lahat ng aking ari-arian at wala siyang karapatang humingi ng anuman. Sa paglabas ng korte, sinubukan ni Marco na tumakbo patungo sa akin muli. Ngunit hinarangan siya ng aking mga bodyguard. Sumakay ako sa kotse. Isinara nila ang pinto. At umalis kami. Wala nang isa pang salita ang kailangan. Nang makabalik si Marco sa eskinita kung saan naroon ang inuupahang silid. Natagpuan niya ang iilang gamit niya at ng kanyang ina na nakatambak sa labas. Nagpa siya ang may-ari ng paupahan na palayasin sila dahil sa kawalan ng bayad. Magsisimula na muli ang buwan at ayaw niya ng problema. Nakaupo si Doña Esmeralda sa sidewalk. Yakap ang isang bungkos ng lumang damit. Bumuhos muli ang ulan. Wala silang mapupuntahan. Sumilong sila sa ilalim ng medya agwa ng isang saradong tindahan. Umupo sila sa sahig. Napapaligiran ng mga plastic bag. Tinitingnan ang basang kalye. Para itong pagbabalik tanaw sa gabing pinalayas nila ako. Ngayon lang. Walang mainit na bahay sa kabilang panig ng pinto. Binulong ni Doña Esmeralda ang aking pangalan sa pagitan ng mga basag na panalangin. Humihingi ng tawad at nagmamakaawa para sa isang himala. Ngunit hindi dumating ang mga himala. Malakas ang ulan. Nang isang marangyang itim na kotse ang dahan-dahang dumaan sa kalapit na abenida. Natrap sa trapiko. Iyon ang Rolls Royce ng aking lola. Agad itong nakilala ni Marco. Sa pamamagitan ng salamin na maulap ngunit nailawan ng mga ilaw sa kalye. Nakita niya ang loob. Nandoon ang aking lola. Nakaupo sa tabi ko. Ang kapaligiran ay mainit. Malambot ang ilaw. Hawak ko ang isang umuusok na tasa ng tsaa sa pagitan ng aking mga kamay. Tumatawa ako sa isang bagay na kasasabi lang niya. Ang aking mukha ay payapa. Ang aking mga mata ay puno ng buhay. Tiningnan ako ng aking lola ng may pagmamalaki. At paminsan-minsan ay hinahawakan ang aking kamay na may mapagmahal na kilos. Pinanood sila ni Marco na may mga damit na dumidikit sa kanyang katawan. Tumutulo ang buhok. Manhid ang mga daliri. Naramdaman niyang may permanenteng nabasag sa loob niya. Nagsimulang gumalaw muli ang trapiko. Dahan-dahang umandar ang Rolls Royce at pagkatapos ay bumilis. Nawawala sa kortina ng tubig. Sa loob ng kotse. Hindi ako tumingin sa mga gilid. Hindi ko nakita si Marco o si Doña Esmeralda na magkayakap sa tabi ng saradong tindahan. Para sa akin. Sarado na ang kwentong iyon. Tumingin ako sa unahan. Sa daan na inaalok sa akin ang buhay ngayon. Kasama ang pagmamahal ng aking lola at suportado ng aking sariling pagsisikap. Sa labas. Sa basang sidewalk. Napaluhod si Marco. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang parehong kamay at napaiyak. Hindi lang dahil sa lamig. Hindi lang dahil sa gutom. Kundi dahil sa katiyakan na wala nang maibabalik sa lahat ng nawala sa kanya. Si Doña Esmeralda sa tabi niya ay sobrang pagod na para patuloy na umiyak. Tinitigan lang niya ang kawalan na may mga matang walang laman.
Ang nag-iisang pariralang binigkas ng aking lola sa harap ng mansyon. Gibain yan. Ay natupad sa paraang hindi inaasahan ng sinuman sa bahay na iyon. Hindi lang isang party. Isang cake o ilang mamahaling muebles ang nasira. Isang buong buhay na binuo sa pagtataksil at pang-aabuso ang giniba. Ang bahay. Ang pera. Ang prestihiyo. Ang kabit. Ang mga peking pagkakaibigan. Lahat ay naglaho. At sa gitna ng mga guhong iyon ay may umusbong na bago. Isang babae na natutong hindi nahahayaang itapon siya ng sinuman. Sa ulan muli. Samantala, para kay Marco, ang pinakamasamang parusa ay hindi kahirapan, kundi ang mabuhay na alam na ang babaeng kanyang pinahiya. Ay mas mabuti ang buhay nang wala siya, kaysa noong kasama siya. At ang parusang iyon, hindi tulad ng bagyo, ay walang katapusan. Nagustuhan mo ba ang kwento? Kung ikaw si Alena, bibigyan mo pa ba sila ng pangalawang pagkakataon? Magkita-kita tayo sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks. Para patuloy akong makapagbahagi ng mas maraming kwentong tulad nito. Maraming salamat sa iyong suporta. Inaabangan ko ang iyong mga komento tungkol sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod na kwento ng buhay, na may pagmamahal at paggalang.